Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Eight of Cups, the Lovers, Four Swords in reverse. What's the Eight of Cups here in reverse? Ay, person. It's your person na gustong magkaayos kayo. Gustong makipag-ayos sa'yo. Gustong mag-effort sa'yo continuously para ma-unite kayo. Hindi kasi matahimik yung isipan niya. Hindi stable and hindi panatag yung isipan niya. Para bang hindi makatulog. Itong person na to, hanggat hindi kayo nag-on or hanggat hindi kayo na-unite. Friend. Oh, mainit dito plangga. Isang baby ko eh. Ay, shush. So, si Tikal din. Pero, titigwa po. Wapo mata. Bitut din. Sino yung person na yan na gusto makipag-unite siya, na gustong bumalik o may bumalik na o gustong bumalik? Parang, nasa malayo. Nasa malayo pa siya. Huh? And what's with the Seven of Wands here? Yung nagpapa-hold back sa kanya yung pagiging defensive niya na kontakin ka, yun ang nagpapa-hold back sa kanya, may pagka-defensive to eh. Yun ang nagpapa-hold back sa kanya. Kung na-hold back siya, no, kung parang may pumipigil sa kanya yung pagiging defensive niya. So, kung hayaan niya na pigilan siya ng pagiging defensive niya, o yan ang pairalin niya pagiging defensive, ay hindi kayo ma-unite, no? Gusto niyo bumalik sa'yo. Lalo kung malayo yan, nagtrabaho sa ibang bansa o sa ibang lugar, o doon siya nakatira sa ibang lugar o sa ibang bansa, na umalis, lumayo, at nagtrabaho doon sa ibang lugar, babalik siya dito sa Pilipinas o kung saan man, no? Kung saan ka man. Or kung naghiwalay kayo, ay babalik siya sa'yo. Gusto makipagbalikan. Kung lumayo siya sa'yo, kung tumalikod siya sa'yo, ay gustong bumalik at makipagbalikan. Siya ko sa ganun tangga, ano? Skip. Doon, lipat ka doon. Lipat tangga. Ano yung gustong sabihin sa'yo ng person na yan, na gustong bumalik sa'yo? Gusto na bumalik sa'yo eh. I left you before you could leave me. Defensive. Naging defensive talaga to. Kaya to, nang iwan o umalis, nunahan ka na niya. Bagong pa daw siya, iwanan. Para ba siguristo, gano'n. Gano'n yung galit niya. Ano pang gusto sabihin sa'yo ng person na to? Na si Two of Wands na yan. Babalik siya sa'yo. Gusto niya bumalik. Bakit? Paglaban ka niya. Kahit may mga hadlang, kahit may mga pumipigil, kahit may competition pa, kahit na nagtatalo yung isip at puso niya, either dyan sa mga nabanggit ko or lahat yan. Upright ba to? Ako pahala nga. In reverse. So, in reverse talaga to. Ito yung nauna. Kasi ayaw niya nang paantayin pa o magantay pa o padilihin pa o magantay pa ng matagal na panahon bago mag-take ng action, bago i-pursue ka para makasama ka. Gusto niya na kasing sumaya. Gusto niya nang mamuhay ng
happy, no? Gusto niya nang maging masaya sa buhay at alam niyang sa'yo siya magiging masaya. Sa'yo siya maging tunay na masaya at mamuhay siya ng masiyahin and positive. Sasaktan daw siya habang pinapatagal niya na mag-take ng action, habang pinapatagal niya bago mag-take ng action. Gusto niya na nang sumaya at alam niya kasi sa'yo siya sasaya. Alam niya maging masaya siya, masiyahin kayo kung magkasama kayong dalawa. Ayan. Ano ang feelings niya sa'yo ngayon ng person na to na si Two of Wands? Upright ba to? Talagang gusto niya mag-offer sa'yo, nasasaktan. Pero gusto niyang bumuo ng family with you. Nahirapan siya kasi at nasasaktan kasi hindi ka pa niya kasama di ba? Babalik pa lang siya sa'yo. Gusto niyang mag-reach out, mag-offer na a relationship na nag-grow, no? Ayan, there's growth, a healthy relationship, and bubuo kayo ng pamilya, magkaroon ng change sa situation ninyo, hindi nag-antay lang kayo ng nag-antay kung kailan yung tamang panahon, kung kailan yung bagting sa langit, no? Alam mo yung bagting sa langit, yung katulad ng bagting ng yung sa simbahan ng dambana. Antay ng bagting sa langit. Para naantay niya yung first trumpet. Ano mo yun ay? First trumpet ng anghel. Yung first trumpet na yun kay na yun? May mga salot na yun. Meron na nga mga nangyayari, yung na naman, Israel na naman ang nagkaroon ng wildfire. Diba? Sign na yan na nasa end of times na nga. Yung mga ganyan. Hindi lang talaga yung sunod-sunod, no? Pero pag tumunog na yung first trumpet, ang magpanik ng mga tao kasi alam niyo yung meaning ng first trumpet. Bubuo sana itong mundo ng apoy at may kasamang dugo. Ata, yun ang alam ko may halong dugo yung apoy. Talagang sunod-sunod na yan. Kapistihan at salot dito. Iaano sa mundo to kasi madami na nga. Hindi lang aware yung mga tao kasi halos pare-pareho na yung ugali ng mga tao at paniniwala nila na tama daw sa kanila. Tama. Baluktot na Tama daw sa kanila. Hindi nga nila alam kung ano yung tama at mali Hindi nga makatwiran Baliktad ang mga tao ngayon, ang karamihan sa mga tao ngayon. Yung tama, ginawa nilang mali. Wala kang panindigan sa tama Kung saan yung marami, doon sila. Kung ano yung pinapaniwalaan ng marami na tama, yun ang pinapanigan nila. Yun ang tama din para sa kanila. Wala silang originality. Hindi naman sa originality. Wala silang sense of right and wrong. Ganoon ang mga tao ngayon. Kung sana marami doon sila, kaya ang dami nasa path na papunta sa impyerno, di ba? Kunti yung papunta sa langit, kunti yung nakakasumpong ng daan papunta sa langit. Kasi nga, madaming gaya-gaya. Kung saan marami doon sila. Akala nila kay marami sila, kunwari ay sila against sa akin. Akala nila kay marami sila nang atake sa akin. Akala nila tama sila. Sila ang nasa side ng good, no? Yun ang pagkakamali nila. Yun pala kayo sila ilalagay lahat doon sa impyerno. Wala yan sa dami. Nasa tama yan, no? Tama o mali. Kung saan ka, tama o mali. Good or evil. Kaya nasa evil nga silang side Wala yan sa parami-rami. Kahit mag-isa ka lang, kung nasa tama ka, kung nasa right side ka, di ba? Kung sila ay nasa left, kung sila ay evil, impyerno lang din ang kabagsakan nila. Diba? Ano lang yun?
Abay, nagkaisa pa again sa akin. Nagkaisa pa again sa akin. Pinairal yung inggit. Pagkagahaman. Sila daw ang tama. Sila daw ang righteous. O sila daw ang matuwid. Sus, Diyos mio. Nung namatay, saan napunta? Sa impyerno. Siya pa-atake ng witchcraft. Siya pa-atake ng ill-wishing. Page of Pentacles. May tama man daw sila. Madami daw sila eh. Sila daw ang tama. Eh, wala nga sense of right and wrong. Wala nga integrity. Hindi nga marunong manindigan sa kung ano yung tama. Oh, death. There is change. Gustong-gusto nyo na yung pagbabago. Change. A new beginning, rebirth. Sa inyong dalawa nitong person na to. Kaya gusto nyo bumalik sa'yo. Sa malayo to. O may distance sa inyong dalawa. Sa may distance. May goal tong puntahan ka. Mag-travel. Kasi lumabas yung Two of Wands energy niya. Yung panalangin sila ng panalangin na parusahan ako, na magkaroon ako ng bad karma. Hindi naman sila dinidinig ng Diyos eh. Bakit? Bakit sila dinggin ng Diyos? Kasakiman? Inggit yung pinapairal nila? Pagkagahaman nila? Ang dumidinig sa kanila, sino? Satanas. Tapos sige sa paatake sa witchcraft o mga palipad hangin nila dahil sa inggit nila. Sama na mga klase ng tao. Kaya nga, nasa end of times na to, yan yung mga sign na nasa end of times na to, na may mga ganyang klase ng tao. Baluktot pa. Gusto niya mag-aanak kayo ng person mo. Ayun, gusto niya mapangasawa ka. Gusto niyang mamuhay kayo ng fulfilled, happy kayo, na maging isang masayang pamilya, at namuhay ng tahimik. Anong buhay ang pinapangarap niya na ibigay sa'yo ng person mo na yun na si Two of Wands? I came to you at a rest too much. Ang ilipat ka sa malaking bahay, parang castle, no? Parang sa mansion ba yan? Yun ang pangarap niya, sa mansion kay lipat. Hindi naman mansion, malaking bahay lang. Malaking bahay, hindi naman mansion, malaking bahay lang. At bigyan ka ng masaganang buhay, abundant na buhay, prosperous na buhay, King of Diamonds. So, napakasaganang buhay. Yan. At magkaroon kayo ng maraming business. May simbolo din ng business tong fishes. So, magdala ng abundant life sa inyo. Ano maging buhay mo kasama ito kung sakaling tanggapin mo sa person mo? Coffin? Parang nakakulong ka sa coffin? Ganun ba yun? Parang nakakulong ka sa coffin. Bakit? Kulong ka sa bahay? Hindi. Maging problematic ka? Maging problematic ka. Bakit kaya? Pasaway siya? Pasaway siya. Hindi siya marunong makontento. Yan. Hindi siya daw marunong makontento. Parang nasa coffin ka. May problematic ka. May stress ka. Hindi siya marunong makontento sa'yo.
maging hindi siya marunong makontento sa'yo. Baka may babalikan pa siya na pinahinayangan niya pang ibang ex niya. Sus, Diyos niyo. Yan o, yung buhay mo sa kanya. Walay. May ibang person mo ba? For you? Let's see. Ganda nga ang gusto niyang buhay na ibigay sa'yo, pero ito maging buhay mo sa kanya. Ano ba? Maganda ba yung... hindi nga eh. Meron ba ibang person for you? Oh, parang upright ba to? Be? Meron naman. At may pagpipilian ka? Meron. Meron yan. Sino-sino pa yung mga person na attracted sa'yo? Na mag-pursue sa'yo? Basta yan ang lumabas ngayon, no? Ito, Ten of Pentacles. Upright may Ten of Pentacles. Mayaman na person, maraming pera, kompleto yung buhay niya, may laking bahay, may mansion na bahay. May mansion na bahay siya. Oh? Pero hinahide niya yun, tinatago niya yung mansion ng bahay, yung kayamanan niya. Bakit? Clarified by Seven of Swords. Meron. Bakit? Bakit hinahide niya? Ayaw niyang maghirap. Or ayaw niya na yun ang habulin mo sa kanya. Ayaw niya kasi na yun ang habulin mo sa kanya, yung status at kayamanan niya. At hinahide niya sa'yo. Kasi karamihan talaga yan talagang habol, kayamanan. Sirap ng panahon ngayon eh. Diba? Malang bilihin eh. Saan yung tangga ko? Ang aking baby nga cute ah. Oo, siya isang ludot. Galudot to. Ano ba ang nakahiga? Ayaw niya kasi yun ang habulin mo sa kanya. Pag nawala yun sa kanya, ay iwan mo siya. Ganun ba? Ayaw niya yun ang habulin mo sa kanya, yung pera, kayamanan, will. The will. Four of Cups. What's with the will dito? Ay, mag-umpisa na yung destiny mo niyan. O, magtatagumpay na mag-umpisa na to destiny. Destiny yan eh. Destiny. Kung ano yung meant for you, the Hierophant, yung dinestin Jesus Christ. Yes, dinestin ni Jesus Christ sa'yo. Yan o. Natawa ako doon, sabi ng matanda na lahat na isugo. Nagsalita lang ng ganun, parang lutang, parang hindi niya alam yung pinagsasabi niya, lahat na isugo. Pag lahat na isugo, ano na lang yun? Hindi wala mapunta sa impyerno. Walang tao. Ang tao origin. Nalala ko lang. Eto, pataka ba? Sa Ilonggo ko, pataka, nagsasabi niya. Nalala ko lang. Ayan, ito naman nakadestin to sa'yo na dinestin Jesus Christ. Ayan. Pero mukhang malungkot tong taon to. Sad. Uncontented sa buhay. Meron. May umpisang kang nakadestin. Person ba yan? Pwede person yan. Person na nakadestin sa'yo. Yun na ba yun sa taas? Pwedeng yun or ayaw ko ni-clarify. O ito ha. Itong mayaman.
saan sa kanila. Meron pa yan, may mga choices ka pa in your love life. So, ito na lang for collective reading, guys.